Hello everyone, my name is Glenn. Today is ako po ay magtuturo sa inyo ng about sa theory at under sa AMM or Area Moment Method. So today is magsagot tayo ng isang problem at ating itry sagutan gamit yung method na yan. Pero ang gamit natin na pan is papel pati ballpen since naubusan tayo ng marker sa whiteboard. Sayang. Pero sa next video natin, susubukan natin na try natin gamitin itong whiteboard para mas clear sa inyong tignan. So, ang ating figure is ito. So, makikita natin dito, ang figure natin is merong rectangular load. Then, meron isang triangular load. Tapos, sa end of point, yan, meron tayong load na 15, pababa. So, ang AMM is gina-consider niya yung mga area na dapat natin gamitin para masolve natin yung deflections and yung slope niya. So, yung first natin gawin dito is lagyan natin ng mga point sa each. Okay, meron tayong A. Lagyan natin dito A. Then B, C, and D. So, sa ating makita sa figure is meron tayong dalawang supports. Meron tayong ruler, then meron tayong hinge. So, try natin sagutan muna itong reactions bago tayo mag-solve sa by parts niya. So, sa pagkuha natin ng reactions, give-forward ko na doon kasi since masyadong matagalan pa tayo if isolve natin siya ng isa-isa. So, nakuha natin sa reaction B is 0.4167 kN upward siya. Then, tapos yung next naman ng reaction is yung reaction C. Meron tayong 38.5833 which is upward din. So, ang next natin gawin dito is kuha natin yung by parts. Magawin natin yung by parts niya. Yung dito sa by parts ay maghahanap muna tayo ng moment center which is kung saan tayo madadalian na pagkuha. So, ang guess ko dito, pinakamagandang kunin natin ng moment center ay dito sa point C. Since hindi natin kailangan na-extend yung triangular load. Ang pwede natin ma-extend dito is itong rectangular load. Which is itong rectangular load dito is ipupunta natin siya dito sa moment center natin now which is sa point C. Yan. So, extend siya dito sa taas. So, kapag nag-extend ka dito sa taas, which is, dapat mag-extend ka rin dun sa baba niya. Pag-extend mo, which is, kompleto ka na. Na-extend mo na yung rectangular load papunta hanggang doon sa moment center mo. Ganon din yung sa baba. So, next natin gawin dito is by parts natin siya para malaman natin yung kung ano yung electric curve niya. Or pwede rin tayo mag-assume nito. Dito, akin nasulat ko na yung assume ko na electric curve is ganito. Kasi malaman din natin na mali yung electric curve natin kapag masolve din natin siya. So, next natin gawin, by parts, no? Sa by parts natin, ano ba pinakamagandang unahin natin dito? Ito sigurong niya, itong malaki, which is ito sa 2. So, 2 times 6, which is 6 kasi 2 plus 4 is 6. Then, times, anong kalahati ng 6, which is 3. So, meron tayong 36. So, di ba, itong arrow niya dito is pababa. So, pagdating dito sa by parts mo, dapat 0 man ito siya. Ito, 0 yan siya. Bali, dapat sa baba yan siya sa negative. Sa baba ng 0. So, try natin ikuan. Which is, ito siya is, sa kuan niya,
0 degree, tapos pagdating doon sa kuan niya, shear niya is 1 degree. Pagdating sa moment niya is second degree na tayo, which is yung second degree. So ikuan natin. Ganyan. So meron tayong second degree. So 36, then yung EI niya, to which is EI, yung E pati yung I, dapat isama natin ito, ilagay dito sa baba. Then next natin kunin naman is which is yung ito sa ilalim niya, ito siya, ito. So ano ba yun siya? 2 yung load niya, tapos yung distance niya na 4, kalahati ng 2 ay kalahati ng 4 is 2. So 16. So parehas lang din second degree din siya, kasi since ito siya, pagdating sa shear niya is 1 degree, pagdating is second degree na siya. So ganoon pa rin, meron tayong 16 over EI. So next naman natin gawin is itong sa triangular load. Meron tayong 10 dito. So ito 10. So pababa siya, so dito nagawa to ng another na na graph, which is kasi masyadong masikip na dito. Try natin ito sa baba. So nagawa ko ng bago. So ito, pababa siya. So sa baba natin ilagay. Kaya natin sagutan. Area ng triangular load is 1/2. Tapos yung height niya which is 10. Tapos yung base niya is 4. Tapos papunta man sa moment center, which is 1/3, kasi yun yung kapag highest point is 1/3 lang gamitin. Tapos i-time siya sa distance niya, which is, ay yung base niya which is 4. So, meron tang 80 over 3. Which is ito, naka 1 degree naman ito siya. Itong triangular load natin, pagdating sa shear is second degree, pagdating sa moment is naka 3 degree na siya. So, dapat alam niyo kung paano malaman kung ano yung second degree, third degree, and first degree sa by parts. So, meron tayong 80. 80 over 3 AI. Then next natin gawin is itong 15, kasi since ito na lang man din ang natitira. So sa 15, papunta natin dito sa C, which is meron lang tayong 15 times 3. So 45. 45, so ano siya, opposite pababa, so sa baba din siya. So, saan natin pwede ilagay dito? Pwede natin dito ilagay. So, meron tayong 45 over AI. So, kompleto na. Ay, meron pa pala. Ito siya. Itong sa B. Sa reaction B, meron tayong 0.41667. So, dito sa 0.1667, gawa tayong another na kuha naman. Para dito yung mas mga dito. Ganyan. So, 0. So, try natin. 0.41667. Distance niya is papunta sa moment center is 4. Next naman is yung dito sa kuha niya. Sagot natin doon is 1.6668 dito. So, ang lagay natin dito is first degree lang. So, meron tayong 1.66668 EI, or mas maganda is gamitin natin yung 5 over 3 EI. So, kumpleto na tayo. So, kapag may tanong kayo, which is, halimbawa, tanong nyo dito is, bakit hindi natin nasali yung 38.5833? Kasi hindi siya nasali kasi, siya yung mismong moment center natin, which is, nandito sa reaction na ito. Bali, wala siyang moment arm kung ganun. Next naman natin is, dito is
nagagawa na ako ng equation ko, nagagawa na ako ng figure ko or yung diagram kung saan pwede natin gawin yung equation natin. So, ganito yung gawa ko. Ganyan. Slope C, then plus sa Q sa slope D over theta D over C, then theta D. Then, gawa tayo dito na yung equation. Equation natin dito sa slope is madali lang. Since, yung theta D, tapos, add mo lang yung sa theta D over C, plus yung sa theta C. Yan. Tapos, paano ba malaman yung yung theta? Theta ng C. Di ba kapag sa theta ng C is same lang yan dito sa kung anong angle nito is same sa dito, di ba? So meron tayong theta C. Tapos ano ba yung kuha natin dito? Di ba meron tayo dito sa C over C hanggang B? So ano ba yung kuha natin dito? Lagay natin dito siya. Yung kuha niya, yung parang height niya. Meron tayo ditong TB over C. Di ba? Tapos 4. 4 yung sa baba natin. Bali, mangyari niyan is yung sa QC is meron tayong TBC over 4. Tapos substitute na yung QC dito. So meron tayong theta D over C plus sa B, C over 4. So, meron na tayong equation. Yan, for slope. So, next natin gawin dito is yung sa pagkuha ng equation for sa deviation. Okay, sa pagkuha natin ng equation dito is madali lang din, ganun lang. Kunin ito. Yan. Tapos, yung TD C, tapos yung sa Y plus Y. Pero 'di ba meron tayo dito yung yung theta o yung angle niya dito. O any kind na angle yung dito banda sa side na ito, dito point. Theta niyan is yung Y mo is merong Y. Ang mangyari niyan is maging 3 or theta C. Ganyan. Bali, substitute mo lang dito. TC tapos plus 3 theta C. So, meron na tayong equation.